Breaking news, Iran nagbanta na palulubugin ang US aircraft carrier. Nag-deploy ang Iran ng fast attack boats na may dalang anti-ship missiles sa buong Persian Gulf habang nagbabanta ang Islamic Revolutionary Guard Corps na palulubugin ang USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group. Ipinakita ng Iran ang isang bagong banner nitong nakaraang weekend sa Azadi Square ng Tehran na nagbabanta sa USS Abraham Lincoln kung saan makikita ang isang aircraft carrier. Ayon sa isang opisyal ng Iran, pagkatapos ng pagkatalo sa kanilang pinakahuling plano, ngayon sila naman ang nagsasalita tungkol sa diplomacy. Palagi kaming handa para sa diplomacy sa pantay na antas basta may mutual respect at para sa pagtupad sa mutual interest. Sabi ng isang opisyal ng United States, sa ngayon, nakikipag-usap kami sa kanila. Nakikipag-usap kami sa Iran at kung may mapagkasunduan kami, magiging maganda iyon. At kung hindi, malamang may mangyaring masasamang bagay. Ang crackdown ng Iran laban sa nationwide protests ay pumatay ng hindi bababa sa 626 na katao habang marami pang iba ang pinangangambahang patay pa rin. Ayon sa mga activist nitong Tuesday, kasabay ng pagdating ng isang US aircraft carrier group sa Middle East para manguna sa anumang military response ng Amerika sa krisis. Ang mga banta ng Iran na palulubugin ang USS Abraham Lincoln ay kumakatawan sa pinakadelikadong escalation sa Persian Gulf mula pa noong 1988 tanker war. Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Bumagsak sa record low ang currency ng Iran na umabot sa 1.5 million to $1. Nagbabala ang Supreme Leader ng Iran nitong Sunday na anumang pag-atake ng United States ay magpapasimula ng isang regional war sa Middle East. Ang mga pahayag mula sa 86-year-old na si Ayatollah Ali Khamenei ang pinakadiretsong banta na ginawa niya hanggang ngayon, habang ang aircraft carrier na USS Abraham Lincoln at mga kasama nitong barko ay dumating na sa mga dagat malapit sa Iran. Ayon kay Ayatollah Ali Khamenei, dapat malaman ng mga Amerikano na kung magsisimula sila ng digmaan sa pagkakataong ito, magiging regional war ito. Sinabi pa ni Khamenei, hindi kami ang nagsisimula at hindi namin gustong umatake sa kahit anong bansa, pero ang Iranian nation ay magbibigay ng matinding suntok sa sinumang umatake o mangharas sa kanila. Pero ito ang hindi inaasahan ng marami na naglalantad sa totoong battle plan ng Iran laban sa American Naval Forces. Isang US F-35C fighter jet ang nagpabagsak ng isang Iranian drone malapit sa isang American aircraft carrier noong madaling araw ng Tuesday, ilang oras lang bago sinubukan ng Iranian fast boats na harangin ang isang US-flagged oil tanker malapit sa Strait of Hormuz. Sinabi ng US military na ilang Iranian boats ang lumapit sa US-flagged na Stena Imperative at inutusan itong patayin ang makina. 6 na Iranian boats na bawat isa ay may dalang tig-dalawang .50 caliber machine guns ang lumapit sa Stena Imperative. Ayon sa isang opisyal ng US military, 2 bangka lang nakabilang sa Islamic Revolutionary Guard Corps at isang Iranian Mohajer drone ang talagang nagtangkang harangin ng tanker. Sinusubok ng IRGC ang depensa ng American Naval Forces bago ilunsad ang kanilang pangunahing atake. Isipin ninyo kung ano talaga ang ibig sabihin nito para sa pagiging vulnerable ng USS Abraham Lincoln sa masisikip na tubig ng Gulf. Ang IRGC ay nagpapatakbo ng fleet ng maliliit na bangka na tinatayang higit sa 1,000 boats. Ginamit ng mga Iranian ang maliliit na bangka noon para mangharas ng tanker traffic noong tanker war. Marami, kasama na ang US Navy, ang naniniwala na anumang tangkang isara ng Iran ang strait ay gagamit ng maliliit na bangka, posibleng pati suicide attacks. Opisyal na inanunsyo ng Iran ang bagong doctrine ng asymmetric use ng maliliit na bangka. Sa halip na sabay-sabay umatake mula sa isang direksyon, ang bagong Iranian strategy ay dispersed swarming ng 20+ boats na manggagaling sa iba't ibang direksyon. At dito na lumabas ang revelasyon tungkol sa totoong fast attack boat arsenal ng Iran. Ang IRGC ay nagpapatakbo ng fleet ng mga armed speedboats na may displacement na mas mababa sa 10 tons at hindi alam ang eksaktong bilang. Noong 2007, tinaya ng US Office of Naval Intelligence na may 1,000 speedboats ang IRGC at patuloy itong dumarami. Pagsapit ng 2011, ang mga estimate ay mula hundreds hanggang several thousand. Ayon sa pinakahuling mga ulat noong 2020, ang bilang ay nasa pagitan ng 3,000 at 5,000 vessels. Mas marami ng fast attack boats ang Iran kaysa sa kahit anong military sa kasaysayan.
At dito, nagiging tunay na nakakatakot ang swarm tactics ng Iran para sa depensa ng American carrier. Ang mga sasakyang ito na idinisenyo para sa swarm tactics ay kayang umabot sa bilis na 50 to 70 knots o 90 to 130 kilometers per hour bawat isa at may iba't ibang armas tulad ng machine guns, rockets, anti-ship missiles, surface-to-air missiles, torpedoes at kakayahang mag-deploy ng mines. Dahil sa maliit nilang sukat na pinagsama sa mataas na maneuverability at bilis, mas tumataas ang tsansang mabuhay ng crew at ng mismong sasakyan at nababawi ang kakulangan sa defensive systems. Kayang lapitan ng bawat bangka ang Abraham Lincoln ng lampas 70 knots habang nagpapaputok ng anti-ship missiles. Pero ang susunod na natuklasan ng mga military analysts ang patunay na hindi kailangang palubugin ng Iran ang carrier para manalo. Hindi kailangang palubugin ng Iran ang Lincoln para alisin ito sa digmaan. Ang kailangan lang nila ay isang mission kill. Ang isang matagumpay na strike sa flight deck ay kayang sirain ang catapults o runway na magpapatigil sa air wing at gagawing walang silbi ang carrier bilang offensive platform kahit hindi ito tuluyang lumubog. Ang paglubog ng isang Nimitz-class carrier gamit ang conventional warheads ay halos imposible ayon sa statistics. Ang barko ay gawa sa makapal at high-strength steel at may libu-libong watertight compartments. Kaya nitong sumalo ng matinding damage at manatiling lumulutang kahit matapos tamaan ng direkta. Pagkatapos nito, lumabas ang intelligence tungkol sa totoong strike capability ng Iran laban sa USS Abraham Lincoln. Ang pinaka-practical na tactic ng Iran ay hindi isang advanced weapon, kundi isang swarm attack na sabay-sabay magpapaputok ng napakaraming missiles. Ang goal ay ma-flood ang tracking computers at missile magazines ng mga escorting destroyers, umaasang sa dami ng putok ay may isa o dalawang warheads na makalusot sa depensa. Subalit hindi kailanman nag-iisa ang carrier sa laban. Nakapwesto ito sa likod ng hanay ng mga destroyers na may Aegis combat system. Ang malakas na radar network na ito ay bumubuo ng protective bubble na umaabot ng daan-daang kilometers na kayang mag-track at mag-assign ng interceptors para sirain ang maraming papasok na banta ng sabay-sabay bago pa man makarating sa fleet. At ito ang nakakatakot na kalkulasyon tungkol sa pag-overwhelm ng American defenses gamit lang ang dami. Kahit na ang iilang fast attack crafts ay madaling talunin gamit ang iba't ibang defensive technologies, kasama ang helicopter-launched over-the-horizon targeting systems, ang isang swarm na nasa triple digits ay sobrang hirap pigilan. Ang pagpuno sa local maritime area ng ganitong karaming sasakyan ay maaaring gawing walang silbi ang defensive targeting systems dahil hindi nila kayang sabay-sabay i-monitor, lalo na labanan, ang daan-daang nag-i-swarm na Iranian fast attack crafts. May limitadong bilang ng interceptor missiles ang Abraham Lincoln. Pero ang ipinakita ng IRGC tungkol sa bago nilang ghost boat capabilities ay binabago ang buong threat calculation. Ang operational significance ng Zulfagar class ay wala sa individual na bangka kundi sa coordinated group tactics. Binibigyang diin ng IRGCN doctrine ang swarm operations kung saan maraming fast boats ang lumalapit sa target mula sa iba't ibang direksyon, may iba't ibang bilis at galaw. Sa masisikip na tubig tulad ng Strait of Hormuz kung saan palaging may commercial shipping, fishing vessels at environmental clutter, ang approach na ito ay sadyang para pahirapan ang threat identification. Ang bawat Zulfagar ay karaniwang may crew na hanggang 8 personnel na nagbibigay daan para magsagawa ng missile attacks, torpedo engagements o limitadong special operations missions. Kapag ginamit bilang grupo, napipilitan ang kalabang naval units na hatiin ang kanilang atensyon at defensive fire sa maraming contacts na nagpapabigat sa close-in weapon systems at short-range interceptors. At pagkatapos nito, inilantad ng mga military experts ang nakakatakot na drone swarm threat na kinakaharap ng USS Abraham Lincoln. Ang drone capabilities ng Iran ay tinatayang nagkakahalaga na ng tens of millions of dollars sa pamamagitan ng pagsasama ng low-cost warheads at murang delivery platforms na sa madaling salita ay remotely piloted aircraft. Nakabuo ang Iran ng isang epektibong asymmetric threat laban sa mga highly sophisticated na military systems. Kayang maglunsad ng Iran ng napakaraming drones diretso sa mga naval vessels na lumilikha ng saturation attacks na kayang lampasan ang mga tradisyonal na depensa. Kapag daan-daan ang inilunsad sa maikling panahon, halos sigurado na may ilan na makakalusot. Ayon sa isang military expert, ang mga drones na ito ay nagbibigay sa Iran ng isang very credible na paraan para bantaan ng surface vessels. Dagdag pa niya, ang mga US assets sa rehiyon ay malalaki, mabagal gumalaw at madaling makita sa radar kaya madali silang i-target at ito ang aktwal na ipinakita ng Iran sa kanilang mga kamakailang live-fire naval drills. Iniulat ng Iranian State Television na ang mga naval units ng Islamic Revolutionary Guard Corps ay magsasagawa ng live ammunition exercises sa Strait of Hormuz sa loob ng 2 days.
at maglalabas ng navigational warnings para sa commercial shipping na dumadaan sa lugar. Naglabas naman ng babala ang US Central Command sa Iranian forces. Sinasabing hindi nila kukonsintihin ang tinawag nilang unsafe maneuvers, kabilang ang low-altitude flights sa ibabaw ng US warships at ang paglapit ng Iranian speedboats sa mga US vessels sa posibleng collision course. Ang IRGC Navy ay nakastructure para sa asymmetric pressure at saturation, umaasa sa malaking bilang ng magagaan at mabilis na platforms na mahirap tukuyin sa gitna ng siksik na maritime traffic. May higit sa 20,000 naval personnel ang IRGC, kabilang ang humigit kumulang 5,000 Marines. Pero natuklasan ng mga analysts ang isang critical intelligence gap na pumipigil sa Iran na aktwal na matamaan ng Abraham Lincoln. Sa teorya, may mga armas ang Iran na kayang magbanta kahit sa pinakamakapangyarihang naval force sa mundo. Pero sa totoong buhay, napakahirap atakihin ang isang US carrier. Ang Lincoln kasi ay higit pa sa isang barko. Isa itong gumagalaw na fortress. Gamit ang bilis nito, maraming depensa, electronic warfare capabilities at matinding secrecy na pinagsama sa iisang sistema. Ang tunay na problema ng Iran ay hindi ang missiles, kundi ang hirap na tamaan ng isang gumagalaw na target. Walang silbi ang hypersonic missiles kung walang near real-time satellite system at maayos na command and control structures. Hanggat hindi na ayos ng Iran ang intelligence gap na ito, ang anumang atake sa Lincoln ay magiging largely symbolic lang. Pagkatapos nito, dumating ang tugon ng Pentagon sa paghahanda laban sa Iranian fast attack boat swarms. Sa kabila ng lakas at superiority ng US Naval Force sa rehiyon, patuloy pa rin ang Iran sa pagbibigay ng mga banta laban sa mga barko. Noong mas maaga ngayong linggo, may billboard sa gitna ng Tehran na nagpapakita ng wasak na US aircraft carrier. At sa buong linggo, nagpalabas ang opisyal na Iranian media ng mga threatening footage. Noong December, nagsagawa ng exercise ang Revolutionary Guards sa Gulf of Oman na kinabibilangan ng paglulunsad ng cruise missiles na Qadr 110, Qadr 380 at Ghadir, pati isang ballistic missile sa mga mock targets na ayon sa kanila ay lahat tinamaan ng may mataas na presisyon. At ito ang dahilan kung bakit ang anumang Iranian attack sa Abraham Lincoln ay halos siguradong suicide para sa rehimen. Anumang senaryo kung saan matatamaan ng isang American aircraft carrier ay magiging isang historic achievement para sa Iran. Kahit isang tama na hindi makakaapekto sa operational capability ng barko ay maaari nang magsilbing malaking propaganda asset. Pero ang magiging retaliation ay kayang ganap na wawasakin ng Islamic Republic. Madalas ginagamit ng Iran ang strategic value ng mga straits sa kahabaan ng kanilang coastline para pigilan ang US at dati na silang nagbanta na isasara ang Strait of Hormuz sa maritime traffic kung sakaling may American strike. Anumang pagtatangka na gawin ito ay halos siguradong magtitrigger ng matinding tugon at maaari ring makasama sa mga kaalyado ng Iran tulad ng China dahil sa epekto nito sa global economy. Isipin ninyo kung ano ang susunod na mangyayari habang naghahanda ang IRGC fast attack boats na mag-swarm laban sa American Naval Forces. Ang quasi-military na Iranian Revolutionary Guard Corps ay may sarili ring navy na may mahigit 1,500 fast boats na dinisenyo para sa mabilis na swarming attacks sa mababaw na coastal waters ng Persian Gulf. Sa pananaw ng IRGC Navy, ang advanced warships ng US Navy na puno ng missiles ay parang Death Star at ang kanilang swarms ng fast boats naman ang maliliit pero mabilis at agile na fighters na kayang lampasan ang advanced defenses para magbigay ng deadly blow. Kung talagang kayang gamitin ng fast boat swarms ang makitid na coastal waters ng Persian Gulf at maging epektibo laban sa modern warships, ay hindi pa talaga nasusubukan sa aktwal na combat. Maaaring malapit na itong malaman ng Iran. Kinakalkula na ngayon ng mga regional powers ang magiging epekto kung aatake ang Iranian fast attack boat swarms sa American Naval Forces. Nangangamba ang Saudi Arabia at ang United Arab Emirates na ang anumang IRGC attack sa USS Abraham Lincoln ay magti-trigger ng malalaking American airstrikes na siguradong wawasak sa Iranian oil facilities at magpapabagsak ng energy markets sa buong Gulf. Naghahanda na rin ang Israel ng mga strike packages. Alam na kung aatake ang Iran sa Abraham Lincoln, ang American B-2 bombers ay dudurog sa bawat IRGC naval base at underground missile facility sa loob ng 48 hours mula sa insidente. Nagbabala naman ang Turkey na ang Iranian fast attack boat swarms sa Strait of Hormuz ay maaaring makagambala sa global energy supplies at mag-trigger ng NATO involvement kung may commercial shipping na madadamay dahil sa indiscriminate IRGC attacks. Sa pribadong paraan, binalaan din ng China ang Tehran na ang pag-atake sa American Naval Forces ay sisira sa kakayahan ng Beijing na ipagtanggol ang Iran sa diplomatikong paraan at mapipilitan ng China na suportahan ng international sanctions na tuluyang mag-i-isolate sa Islamic Republic sa ekonomiya. Isang bagay ang tiyak. Nag-deploy ang Iran ng libo-libong fast attack boats na may dalang anti-ship missiles sa buong Persian Gulf at nagbabanta na lulubugin ang USS Abraham Lincoln.
Ang IRGC ay nagpapatakbo ng pagitan sa 3,000 at 5,000 speedboats na kayang mag-swarm sa bilis na lampas 70 knots. Isang US F-35C ang nagpabagsak ng Iranian drone habang 6 na IRGC gunboats ang humarang sa US-flagged na Stena Impero sa Strait of Hormuz. Kinukumpirma ng mga military analysts na isang mission kill lang sa flight deck ang kailangan ng Iran para gawing walang silbi ang carrier. Ayon kay Ayatollah Ali Khamenei, anumang American attack ay magpapasimula ng regional war habang 20,000 IRGC naval personnel ang naghahanda ng asymmetric swarm tactics.